Hello po mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Magumpisa na po tayo. Umentuhan po natin ito pong banat. Binanatan po ni Dr. Tony Lechon. Ito pong si Executive Secretary Recto na meron timbong issue na grabe raw pong katiwalian at grabe daw po kagahaman sa pera di umano. Ayon po yan kay Representative Lebiste. Na nagkakagulo po sila dyan sa issue po ng pera dyan sa Batangas. Grabe raw po ang pera dyan mga kababayan at grabe raw po maghari. Pinaghaharian daw po ng mga sugapa sa pera di umano ang Batangas. Pero hindi naman po yan ang kinu-question ni Dr. Tony Lechon. Ano daw po? Tahasan daw pong pagbaliwala ni Recto sa vape. Sa vape, yung vape law, yung sigarilyo po na electric. Mga kababayan, may batas na po dyan. Binatikos po ni Dr. Lechon ang RA 11900 o vape law ay ito po, basahin po natin mga kababayan. Ayon po kay yung sinasabi po ni Dr. Lechon. Ito po sinasabi ni Dr. Lechon, si Ralph Recto, tahasang pagbaliwala ni Recto sa vape o vape law, binatikos ang RA 11900 o vape law ay umiral upang protektahan ang kabataan. Ngunit mahina ang pagpapatupad nito at mas masahol pa rito mismong matataas na opisyal ang lumalabag dito, Dr. Tony Lechon. Dr. Tony Lechon. Mga kababayan, tahasang pagbabaliwala ni Recto sa vape law, binatikos, mga kababayan, dahil mismong matataas na opisyal ang lumalabag dito dahil pati yata si Recto ay tumatangkilik dyan po sa pinagbabawal na dahil may batas ang vape law o vape law, yung sigarilyo na pang may pera dahil mahal po yan. Hindi po ba? Grabe, no? Yan po. Kaya nga po mga kababayan, yan naman po ang nangyayari sa ating bansa. Kung sino po ang gumagawa ng batas, ay sila po mismo unang lumalabag sa batas. Ganyan po sa ating bansa. Hindi po ba? Gagawa ng batas sila. Pero sila po ang unang lumalabag sa batas. Lalong-lalo po kung sila'y maimpluwensya at talagang grabe po ang kapangyarihan pa. May impluwensya ka na, nasa kapangyarihan ka pa. Katulad nito. Mismo, si Recto pala, ayon kay Dr. Tony Lechon, naninigarilyo pala ito di umano ng vape. Pero, pinagbabawal na po dahil nga po yung kalusugan ng tao ang inuuna po. Lalo-lalo po, alam naman po natin si Dr. Tony Lechon ay I think nasa DOH po yata yan. Nasa DOH po yata siya. Hindi po ba? Kaya nga po, ito pong pamilya na ito, napakaraming issue. Hindi ba? Ang pamilya Recto. Isang damukal po ang issue ng pamilya Recto ngayon. Pera, tapos meron pa mga tong tractor o mga tong tractor congressman. Tapos may issue pa na yung mismo mga contractors ang nagpipinance sa kanilang mga kandidatura ng kanilang buong pamilya, di umano. At ginagastosan pa sila ng bilyon-bilyon at daan-daang milyon sa kanilang politika sa Batangas. At ano naman daw po ang nagiging kapalit niyan? Ayon naman po yan sa isang issue nila kay Lebiste. At ngayon naman po, pati po ang tahasang batas na dapat po'y natutupad at dapat sila po ang nakikita ng magandang asal dahil dapat sila mga lingkod bayan, nagtatrabaho sa bayan, dapat sa kanila nakikita ng taong bayan na sinusunod nila ang batas. Pero baliktad po, ang batas po kasi sa atin pang mahirap lang di umano. Pagka po ikaw'y mayaman, makapangyarihan, may kapangyarihan ka sa gobyerno,
hindi po ang batas ay para sa kanila. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. At wag mo pong hayaan mo po. Talagang ganun po Dr. Tony Lichon. Talagang ganun po eh. Ganyan po sa ating bansa, ganyan po sa Pilipinas. Matagal na po 'yan. Ganyan po kaya nga po gustong mabago ni dating Pangulong Duterte 'yan eh. Kaya nga nakakita tayo ng batas ay sinusunod. Kaya nga nung naglingkod sa atin si dating Pangulong Duterte, halos lahat ng batas ay dapat masunod. Pero sa panahon po nila ngayon, binago na po nila ang pagsunod sa batas. Gumagamit na po sila ng break the law at bend the law. Yan na po ang nakita po natin sa kanila. Napakaraming break the law at bend the law. Hindi po ba? Kaya huwag ka mag-alala, Dr. Tony Lichon. May katapusan naman po ang mga tao na yan. Matatapos din po ang mga tao na yan. Hindi naman po panghabang buhay ang mga tao na yan. At hindi naman po habang buhay na sila po ay maghahari sa ating bansa. Matatapos at matatapos din po. Dahil unang-una, meron po tayong Panginoong Diyos. Ang Panginoon Diyos, kung hindi man tayo makakuha ng katarungan dito sa kanila, ang Panginoon Diyos po ang magbibigay po ng katarungan sa mga pinaggagawa nila sa atin. Hindi po ba? Ingat-ingat po kayo, Dr. Tony Lechon. Ingat po kayo. At baka po sa susunod, kayo na rin po ang pagbalingan at kayo po'y kasuhan. Hindi po ba? At sasabihin, nagpapakalat kayo ng fake news. Sanay na sanay po sila dyan. Baka masabi rin po, Doktor, na nagpapakalat ka rin ng fake news. Mahirap na. Hindi po ba? Maraming salamat po mga kabayan sa nagusto po natin tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. At sa patuloy po nagsusubscribe, mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. At thank you rin po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo. Thank you po Eric Hershio ng Canada, kay Annie Jo, kay Jem Aris sa United Arab Emirates, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, Tatay Nick ng Toronto, Canada, kay Felipe Shapno ng Texas, USA, Mila Yi, Jesus Valdefena, Rolando Guerrero, Ma'am LB at Shermani ng North Miami, Florida, USA, Rolando Timbol ng Alberta, Canada at Melchorita Espinosa. Thank you po sa inyo mga kabayan at ingat-ingat po kayo lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. At syempre po, God bless po sa inyo lahat. God bless po sa ating lahat. Tiis-tiis lang po tayo mga kababayan at dasal-dasal po. Bye-bye!